Patay ang isang lalaki sa Laguna matapos makuryente sa kable na tinangkaraw nitong nakawin. Ito ang report ni Joshua Lopez. Sa larawang ito, makikita ang nakabulagta sa kalsada at wala ng buhay na si Sunny Boy Ulat, magaang muka at puno ng sugat ang iba't ibang bahagi ng katawan ng lalaki. Nahulog daw siya mula sa inakyat na pose ng kuryente sa Kalawan, Laguna kaninang umaga. Ayon sa otoridad, nagtangka raw si Ulat na nakawin ang kable ng kuryente pero nadali ito sa live wire. Karaniwan daw na target ng mga kawatan ang mga electric wire dahil may kamahalan ang bentahan nito. Nasa 300 po ang kilo sir ng tanso sir. Ang misis naman ni Ulat halos patulala sa sinapit ng mister. Kinakapos daw sila dahil tanging pagtitinda ng buko ang pinagkakakitaan ng kanyang asawa. Pero di raw niya akalain na magagawa nito magnakaw. Sa sobrang shock na po, hindi na ako nakapagsalita doon. Joshua Lopez, News 5. Lumubog ang isang cargo vessel na may kargang mga simento sa karagatan ng Antique kaninang umaga. Nabutas raw ang barko matapos bumangga sa batuhan. Maswerte namang nailigtas ang 18 tripulante na sakay ng barkong MV Seaford 2. Nakaalerto na ang Philippine Coast Guard sa posibleng oil spill. Isang foreign cargo vessel din ang lumubog sa Catanduanes sa di pa natutukoy na dahilan. Sakay ng barkong MV Sun Spirit ang 12 Indonesian at 2 Korean. Agad natanggap ng Coast Guard ang distress signal mula sa barko kaya mabilis na na-rescue ang lahat ng mga pasahero. Nagpagalingan naman sa galing ng pagluluto ang mga estudyante at mga local chefs sa Longganisa Festival sa Vigan City. Gamit ang mga longganisa at iba't ibang ingredients na kapag luto ang mga contestant ng mga putahing aakalain mong galing sa mamahaling restaurant. Napabilib tuloy ang isa sa mga hurado na isang Canadian hotel owner. Pero isang judge ang naalarma dahil mas masarap pa raw ang luto ng mga estudyante kumpara sa mga professional. Rescue operation sa tumagilid na Italian cruise ship pansamantalang itinigil. Kakaibang disenyo ng mga cake tampok sa isang exhibit sa India. At mga Buddhist sa Thailand handa na sa pagpasok ng Chinese New Year. Narito ang report. Pansamantalang itinigil ang rescue operation sa tumagilid na Italian cruise ship na Costa Concordia. Pinangangambahan kasing tuluyan ang lumubog ang barko dahil sa posisyon nito. Lumiliit na rin daw ang tsansang makahanap pa ng mga survivor dahil 9 na araw na itong nakalutang sa dagat. Kahapon, isang bangkay ng babae ang narecover sa barko. Umakyat na sa 12 ang patay habang nasa 20 tao pa rin ang nawawala sa tumagilid na barko. Nadagdagan na naman ang bilang ng mga batang namatay sa District Hospital sa West Bengal sa India. Sa buwan ng Enero ay umakyat na sa 20 ang mga batang namatay dahil umano sa kapabayaan ng ospital. Nito lang nakaraang taon, pumalo sa halos 100 bata ang namatay sa iba't ibang ospital sa West Bengal. Iba't ibang disenyo ng cake ang itinampok sa isang exhibition sa Kerala State sa India. May cake na hinulmang tigre, may baby at bandila. Meron ding mga cake na dinisenyohan ng mga kakaibang painting. Nasa 50 cake designers ang sumali sa taunang cake exhibition. Abala na ang mga residente at turista sa Thailand sa bisperas ng Chinese New Year. Bukod sa pagdarasal sa mga templo, abala rin ang mga namamasyal sa pagsha-shopping sa mga night market. Kanya-kanya ring bili ng mga charms ang mga Buddhist para maitaboy ang malas at maging maswerte sa buong taon. Maricel Halili, News 5. Susunod, mga paghahanda sa pagsalubong sa Chinese New Year, abangan! Sa sports, 50-50 na hatian sa kita sa laban kay Manny Pacquiao. Di raw tanggap ni Floyd Mayweather Jr. Laban nila, malabo na nga bang mangyari? At mga eksena sa kasalang Shalani at Roman Romulo, balikan natin. Star-studded na reception, sisilipin natin live. Ilang minuto na lang Chinese New Year na. Kaya mga kapatid nating Chinese, nakaabang na sa pagpasok ng Year of the Water Dragon. Silipin natin ang mga eksena mula sa Makati. May live report si Jeff Fernando. Jeff?
Maricel, dito sa Makati, pinili ng ilan sa ating mga kapatid na salubungin ng Chinese New Year ang taon ng Water Dragon. At dito nga nasaksihan natin ng iba't ibang tradisyon ang mga ritual ng mga kapatid nating Chinese sa pagsalubong sa Chinese New Year. Pagpasok pa lang makikita na natin ang mga charms o pampaswerteng display. Pantaboy daw sa malas. Nakaset up na rin ang lamesa o ang dinner table kung saan 8 pagkain ang hihahain at sumisimbolo rin daw yung taon ng swerte. Maya-maya magkakaroon ng auspicious ritual para naman kumapit ang lahat ng swerte o blessing sa loob ng isang taon. Kanina rin nagkaroon ng eye dotting ceremony para maitaboy ang masasamang espiritu. Hindi rin syempre nawala ang traditional na lion and dragon dance. Maricel, isang makulay na fireworks display ang hinihintay nating simulan ngayon na sindihan at pailawan kasama ang mga bisita dito sa Makati. Sa ngayon, Maricel, nakikita natin sa aking likuran ang ilan pa sa mga ritual para daw mas lalong kumabit ang swerte sa loob ng isang taon sa taon ng Water Dragon. Maricel? Maraming salamat, Chef Fernando. Umarangkada kanina ang taon ng championships ng Philippine Dragon Boat Federation sa Manila Bay. 10 koponan ang nagpakitang gilas sa bilis ng pagsasagwan. Sa huli, reigning champs pa rin sa men's division ang Philippine Army. Panalo naman ang Triton Dragon Boat Racers team sa women's division. Naiuwi naman ng pinakabatang koponan mula sa De La Salle University ang titulo sa mixed division. Muli na namang lumabo ang tsansang matuloy ang inaabangang Pacquiao-Mayweather fight. Sinabi ni Pacman noong Biyernes na nagkasundo na sila ni Pretty Boy sa 50-50 na hatian sa kita sa laban nila sa Mayo. Pero itinanggi ito ni Mayweather sa kanyang Twitter account at sa interview ng ESPN. Sabi ni Mayweather, ipinagtataka niya ang biglang pagkambyo ni Pacquiao, gayong sinabi nito noon na ayos lang kahit mas maliit ang kanyang kita. Samantala, itinanggi rin ng kampo ng WBA Junior Middleweight Champ Miguel Cotto na nagkasundo na sila ni Pacquiao na maglaban sa June 9. Sa showbiz, first baby nila Ogie at Regine na si Nathaniel James, bininyagan na. At Hollywood actor na si Edward Norton nasa bansa na para sa shooting ng Born Legacy. Yan at iba pa sa report ni Camille Abadisio. Ganap ng Kristiyano ang panganay nila Ogie Alcacid at Regine Velasquez na si Nathaniel James o Baby Nate. All-star cast na naging binyakan sa Don Bosco Church sa Makati. Ilan lang sa mga celebrity godparents ni Baby Nate sina People's Champ Manny Pacquiao, Senator Bong Revilla, Dingdong Dantes, Chris Aquino, Judy Ann Santos at musician na si Raul Mitra. Sabi nila Ogie at Regine, ngayon pa lang ay may mga commercial offers na para sa kanilang panganay. Pero sa ngayon, We asked them to just wait kasi maliit pa siya eh. di na iwasang mapalingon ng mga empleyado sa NAIA nang dumating ang Hollywood actor na si Edward Norton bandang alas 7:30 ng gabi. Nasa bansa ang Incredible Hulk star para sa shooting ng Hollywood film na Born Legacy. Siya ang magiging kontrabida kina Jeremy Renner at Rachel Weisz sa movie. Camille Abadisio, News 5. Ngayon pa lang humihirit na ang fans ni Katy Perry ng Take 3 ng kanyang concert dito sa Pinas. Nag-uumapaw ang excitement ng fans nang bumirit na si Katy ng hit song niyang Teenage Dream sa kanyang concert kanina sa SM Mall of Asia. Kasama sa mga masugid na nag-abang sa pop diva ang ilang mga artista at politiko. Hiling nila sana muling mag-concert dito sa bansa ang kanilang idol.